sobrang tindi talaga ng baha at pumasok na sa loob ng kabahayan. So kitang-kita nyo dito, as in, halos winasak niya itong bahay na yan. Kaya mag-ingat po tayong lahat, especially kapag low-lying area yung kabahayan natin kasi matindi talaga yung mga flooding kahit na konting ulan lang. So may kita nyo, ganito yung sitwasyon sa iba't ibang parts ng Pilipinas. Pati na rin sa mga kalsada, mistulang naging river na rin. Kaya ingat po tayong lahat kapag lumalabas kasi sa mga ganitong klaseng baha and syempre sa mga landslide kapag nasa bulubunduking lugar po tayo. Super foggy na ngayon ang sitwasyon sa amin dito sa Benguet. Kung makikita nyo dito sa likuran ko, ayan o. So buti na lang hindi pa umuulan ulit. Kanina medyo malakas pero ramdam ko yung buhos ng hangin or bugso ng hangin. Ayan o. So makikita nyo yung 360 degrees. Very foggy talaga dito sa amin. Tsaka kung titignan nyo sa weather forecast according to Japan Meteorological Agency, dyan po nakalocate yung bagyo. So hopefully lalabas yung bagyo, lalabas siya sa landmass and medyo lumalaki siya, no? So makikita nyo yung circulation and pa west-northwest if I'm not mistaken. So mag-ingat po tayong lahat. So closer look ng Himawari 9 loop ng Japan Meteorological Agency. So makikita nyo dito yung closer look ng bagyong si Enteng. So makikita nyo, close up look yung parang red na circulation na vapor is mukhang papalabas na ng landmass sa Luzon, no? And then apektado na rin hindi lang sa Luzon kundi pati na rin sa Mindoro, ayan, Mindoro tapos Palawan, sa Bicol, ayan. So, matindi talaga yung circulation niya and napapansin natin na mas lumalaki pa yung circulation. Yung color red na nakikita nyo, yan yung medyo mas matindi na buhos ng ulan at bugso ng hangin. And sa western portion ng Luzon, ayan, dyan nararamdaman yung tindi talaga ng buhos ng ulan. According sa Pag-asa, ito yung forecast track ng bagyong si Enteng. Ayan, so kung mapapansin nyo, nasa vicinity siya sa Paway, Ilocos Norte. And then, expected na siguro within this day, nasa waters na siya, nasa West Philippine Sea. So, may kita nyo, after siyang kumawala sa Luzon landmass, ayan, unti-unti na siyang papunta sa China. So, if I'm not mistaken sa interpretation ko dito sa forecast track ng bagyong ito. And then, kung makikita nyo sa next, yan yung, excuse me, as of 5 a.m. Yan yung mga tropical cyclone wind signal. So, makikita nyo dito sa yellow, yan yung signal number 2. So, yung signal number 2 is Ilocos Norte, Apayao, the whole of Apayao, and then the whole of Abra, pati Kalinga, and then northern portion ng Ilocos Sur. Tapos, western portion ng Cagayan. And signal number 1, eastern portion of Cagayan, the rest of Ilocos Sur, ayan, and then Mountain Province, Ifugao, Isabela, northern portion of La Union, northern portions of Benguet, ayan. So, hindi kami kasama. And then, dito sa northern portion ng Nueva Vizcaya, tsaka pati na rin yung northern portion or northwest portion ng Quirino Province. So, yan po yung tropical cyclone wind signal. So, basing sa radar ng Pag-asa, yan yung vapor. So, makikita nyo yung red. At least, no, yung concentration ng red, infrared na yan is nasa waters na, hindi na sa Luzon landmass. So, sa western portion ng Luzon, yung nakikita natin na portion na apektado ng circulation. And then, yung habagat is apektado sa mostly southern Luzon, ayan, and sa parts ng Bicol, and then Palawan. So, yan yung makikita natin sa satellite. And then, ito yung track and intensity. So, makikita natin na papalabas na talaga siya. Papalabas na yung bagyo and hopefully magiging maaliwalas na ang ating panahon bukas o kaya sa Thursday. Kahit na papalayo na yung bagyo, meron pa rin tayong heavy rainfall warning number 11. So, makikita nyo dito yung map ng Central Luzon, Southern Tagalog region. So, yung color orange dyan ay orange, be prepared sa Zambales, Pampanga, tsaka Bataan. And then, yellow, doon naman sa Tarlac, Bulacan, Nueva Ecija, and then Batangas. Tapos, sa green naman, I should say,
affecting siya sa Metro Manila, Rizal, Cavite, Quezon Province, tapos Laguna. So, dyan po yung apektado ng perhaps habagat, no? Correct me if I'm wrong dito. So, ito mga picture na pinapakita ko sa inyo ay basing from DOST Pag-asa. So, may kita nyo dyan dun sa kanilang Facebook page and even sa website nila. Tsaka alam nyo, kapag brownout, talagang bumibili ako ng lamp. Ayan, lamp katulad nito, yung ilaw. Ayan, tapos may mas malakas pang ganyan. Kasi nga, hindi mo may iwasan talaga na masisira yung mga poste ng kuryente. Kaya kailangan talaga natin na bumili ng ganitong klaseng mga gadget. So, ito rin, solar powered siya na charger, portable charger, at the same time umiilaw pa siya. So swak na swak ito sa gabi at matipid talaga siya sa battery. Ayan. So i-off na natin 'to. Ayan. And then syempre pati power bank. So bumili ako ng power bank kasi for sure para meron tayong reserba if ever man na mag-brown out. Tapos pati na rin ito. Ayan, so bumili ako talaga ng power saver or ayan solar power station. Kasi minsan kapag nagba-brown out dito, umaabot talaga siya ng 1 day or 2 days. Kaya kailangan talaga natin ng reserba. And syempre mag-charge tayo para kapag biglang mag-brown out, at least naka-full charge yung ating mga phone. So, ito ngayon is nasa 86%. So, 86% yung kanyang battery life. So, pwede siyang magtagal ng 1 day to 2 days itong phone ko na to. Tsaka, ito pa ang isang tip, no? Kapag brown out, for example, ayan, brown out, no? Alisin natin ito yung saksakan niya. Ganyan. Ang ginagawa ko is, kinakabit ko dito sa power bank. Ayan, so kung i-on natin yan, ikabit natin yung power bank dito, yung portable. Tsaka ito yung extension na isa. So, pag ikakabit natin to, papunta dito sa power bank. Ayan. Kahit na brown out dito sa amin, meron pa rin kaming internet. So, makikita nyo dyan, powered by our power bank. So, may internet na rin kami kahit na walang ilaw. So, yan yung trick kapag brown out, lalo na kapag bumabagyo. Alam nyo ba na pati rin dito sa Highland, kahit na bulubunduking lugar kami, binabaha. So, one example is sa strawberry farm. So, eto yung itsura ng strawberry farm kapag fina-flood. So, file reference po yan, hindi po siya ngayon. Kapag sobrang lakas ng bagyo, sobrang tagal ng bugso ng ulan, magiging ganito yung itsura ng strawberry farm. And then, yung Bolo Creek, kung saan nagsusupply or dumadaloy na stream dyan sa strawberry farm ay nag-overflow. Ayan, apektado yung gardens dyan sa strawberry farm. And then, hindi lang sa strawberry farm nagkakaroon ng flood, pati na rin sa Baguio City. So, in particular, kung familiar kayo sa City Camp, so kapag natakpan siya yung drainage doon ng mga limpak-limpak na basura, syempre nagka-clog siya and nagkakaroon siya talaga ng flooding. So file reference po 'yan, hindi po siya ngayon. Pero kapag yung sitwasyon is sobrang lakas talaga ng buhos ng ulan or bagyo, magiging flooding talaga. Speaking of basura, yes, siguro yung mga binahang lugar after mag-subside ng yung mga baha, talagang makikita natin yung epekto ng basura. And ano nga bang ibig sabihin kapag dagsa ang basura pagkatapos ng bagyo? It means hindi pa rin tayo nadadala, especially sa segregation of waste disposal natin. Kaya nakakalungkot lang kasi parang hindi pa rin tayo natututo sa pagtapon ng basura ng maayos, no? So, yan yung nagiging epekto kapag pagkatapos na ng bagyo or dumaan yung bagyo at natapos na yung baha. As of 9 AM, medyo parang hindi pa rin siya umuulan. Pero syempre, ayoko naman na umulan, no? And medyo foggy na rin sa ibang areas pa rin. And I hope na bumuti ang kalagayan ng panahon dito ngayong araw, especially sa hapon o kaya bukas. Okay, so huwag kalimutang alalahanin na ligtas ang may alam. So follow me sa ating Facebook page or Instagram account, The Story of Anthony. Ayan po. And syempre sa ating YouTube, Facebook ulit, TikTok, Twitter, and Threads. So, ingat po tayong lahat and always makinig at be updated sa mga weather updates. So, ingat!